Mahilig ba kayo kumain ng gulay? Anong favorite gulay nyo? Mahilig ba kayo dito? Pechay? Ano ba gusto nyo? Kangkong, pechay, upo. Anyway, topic natin ngayon, pechay, benefits, at upo. Ito naman, compare natin. Ano mas maganda sa tingin nyo? Ano mas malakas? Actually, ang gulay in general, basta gulay, alam naman natin, maganda sa tiyan yan, maraming fiber, anti-cancer yan, nakakabawas ng cancer by 3 to 10%, basta sari-saring gulay. Pero may kanya-kanya din silang benefit at meron ding possible side effect. Kaya tingnan natin muna kung ano mas babagay sa inyo. Ang pechay, bok choy ang tawag nila sa English, ay pwede yan sa nagpapapayat, okay? Pampababa ng kolesterol, para sa buto, para iwas cancer. Explain natin mamaya. Tingnan nyo ang baba ng calories ng pechay. Very low. Okay? Wala pang 10-20 calories. 1 cup na yan, 70 grams. So, ang baba siya. So, kahit marami kainin mo, hindi ka tataba. Bukod sa mababa siya sa calories, matubig kasi ito eh. Ang maganda sa kanya, ito nilagay ko sa pula. Ang dami niyang vitamins and minerals. Mataas. Vitamin A niya, 17%. Bihira yung ganyang kataas. Vitamin K niya, 27%. Isang cup pa lang yan. Vitamin C niya, 35% na makukuha mo. Isang cup, hindi mo maisip na may vitamin C yan. May folate yan para sa buntis. May selenium konti, may magnesium, may iron, at may calcium pa siya, 6%. Marami pa siya ibang component, may manganese pa siya. So magugulat kayo, simpleng pechay, mabilis itanim, pero ang dami niyang vitamins and minerals. Low calorie, pampapayat, sugar-free, pwede sa may diabetes, fat-free, cholesterol-free. Ang favorite nating pechay, pwede kayong magtanim. Ano health benefits? Bukod dito, sa vitamins and minerals, marami siyang antioxidants. Pag sinabing antioxidants, saka vitamin C, panlaban sa sakit, panlaban sa cancer yan. Maraming luto, pwede mo gawin. Pwede mo pa lagyan ng bawang, di ba? Ang daming benefits ng bawang. Sinabi ko sa inyo, ang bawang, pampababa konti ng blood pressure, maganda sa cholesterol, pampababa ng bad cholesterol. Ang bawang, lagyan nyo ng bawang konti. Huwag lang sunugin yung bawang. May mga anti-cancer properties ang pechay. Meron siyang component na glucosinolates. Ito napag-aralan sa mga hindi naman malaki yung mga pag-aaral, pero meron na siya small studies na maganda ang pechay for oral cancer prevention, esophageal cancer, colorectal cancer, siyempre mataas fiber niya, breast cancer, kidney cancer, and stomach cancer. Diba? So may konting pag-aaral siya. Para sa buto, pwede rin. Para lumakas ang buto. Kasi, tulad na sinabi ko, magugulat kay pechay, mataas ang calcium niya. May phosphorus, magnesium, vitamin K, zinc, lahat yan makakatulong sa buto. Iwas tayo osteoporosis. Yan. Isip natin, calcium, pampalakas ng buto, gatas, di ba? Pwede gatas, pwede yogurt, pwede keso. Sardinas, pwede rin calcium supplement. Pero tingnan nyo, sa green leafy vegetables, special mention ang bok choy or pechay. Nilagyan ko ng arrow. Kasi marami din siyang calcium. Bok choy, kale, mataas sa calcium. Pwede sa buto. Kaya ang murang pechay, pwede nyo kainin. Tulad na sinabi ko, ang pechay, mataas sa potassium. May magnesium, may calcium. Lahat yan, maganda sa pagtibok ng puso. Diba? Kailangan mo sa stable na pagtibok ng puso bilang internist and cardiologist. Linya ko po to. Pag nagkulang ka sa potassium, sa ibang electrolytes, magloloko tibok ng puso Saging, maraming potassium. Patatas, maraming potassium. Pechay, marami din siya. Isa pa maganda, ang pagkain tulad ng pechay na mataas sa potassium, pwede makatulong sa blood pressure. Hindi ko sinasabi bababa yung blood pressure agad, pero at least hindi siya tataas. Kasi, pag kumain ka ng pagkain mataas sa potassium, mas mababawasan ang sodium sa katawan. Ganun yun Sodium and potassium, merong parang palitan yan Mas marami kang potassium sa katawan mo na kakainin, bababa yung sodium. Pag bumaba yung sodium,
mababawasan yung manas, mababawasan yung high blood. So may tulong siya sa cholesterol, may tulong siya sa blood pressure, may tulong siya sa puso. Side effects, halos wala naman. Meron lang kasi isang pag-aaral, may mga gulay lang kasi na pag sinobrahan mo, pwede lang makasama konti sa thyroid eh. Di ba may sinasabi na pag maraming broccoli, bawal, pwede naman basta niluto mo yung broccoli, 1 or 2 cups. Sa pechay, ganun din. 2 cup, 3 cup ng pechay, walang problema yan. May isang pag-aaral lang, may isang tao, isang babae, kumain siya ng hilaw na pechay eh. Kinain niya hilaw, 14 cups every day for siguro 6 months. Nasira yung thyroid niya. Hindi naman tayo kakain ng ganong karami. Diba? Impossible naman. So para sa akin, halos walang side effect itong pechay. Ang dami pang proven benefits. Next, tingnan natin ng upo. Tingin nyo ba may benefit ang upo, di ba? Matubig lang siya, parang walang laman. Pero ang panalo naman sa upo, uso na pala siya sa traditional medicine. Sa traditional medicine, siguro pampalamig. Kaya pag may lagnat, binibigay upo. Pag may ubo, may hika. Actually, upo, puro tubig yan eh. Puro water yan. Siguro tubig kailangan sa lagnat, sa ubo, pampalabnaw ng ubo at pampababa ng lagnat. Although ang upo, marami ding vitamin B and vitamin C, kaya huwag niyong mamatahin yung upo. Yan, no? Low in saturated fat, low cholesterol, yan, no? Mababa rin sa calories. Tapos pag chinek mo nutritional value, ito yung mga red, mataas siya. Vitamin C, calcium, potassium, at iba pa. Meron din. Although, mas marami yung sa pechay. Mas konti ito, pero meron din. Ano lang ang pag-aaral ng upo? Actually, basically, as a gulay, pwede siya for diabetes. May konti pag-aaral, kaya lang animal studies eh. Pero, by theory, sa pag-aaral, okay ang upo kasi matubig siya. Marami siyang fiber, wala siyang asukal. So, pwede siya sa diabetes. Kahit uminom ka ng, ito, juice, oh. Upo juice. Gino-juice pala siya, oh. Ayan, oh. Pwede siya sa diabetes. Hindi nakakataas ng blood sugar. Nagpapapayat, pwede rin. Bakit? Mababa na nga sa calories. Puro nga tubig, eh. Maraming fiber, di ba? Para mabusog ka. Low fat siya, low cholesterol. Walang cholesterol, low fat. Pampapayat, pwede. Diba? Imbis na soft drinks, for weight loss, so upo. Low calorie, 14 calories per 100 grams, maraming fiber, protein, may konting protein, maraming antioxidant, at maganda sa tiyan. Diba? Maganda sa tiyan ang upo at pechay, kasi nga high fiber, mas madudumi ka. Kung may almoranas, masakit sa pagdumi, ito pampalambot din ng dumi. Tsaka, hindi ka madi-dehydrate yan. No? Counted na yan sa 8 glasses of water or fluid mo in a day. Para sa balat, may nagsasabi kasi nga may vitamin C, maganda sa balat, maraming tubig for hydration. Although wala pang malaking pag-aaral. Pero wala akong nakita malaking pag-aaral, although marami nagsasabi na pwede rin sa balat. Pero I cannot prove it, kaya nilagay ko question mark. Maganda ba sa balat? Hindi ko maganda. Hindi pala napapatunayan. For the liver, may ilan din experts nagsasabi sa fatty liver, pero animal studies pa lang eh. Hindi pa ginagawa sa tao. Kasi siguro, wala naman makikinabang sa upo, kaya hindi nila ginagawa ng pag-aaral. Sa utak, for depression, mga sakit sa utak, baka makatulong, pero wala ring malaking pag-aaral pa. For cancer prevention, tulad na sinabi ko, pwede. Kasi nga, gulay nakakabawas ng cancer. As a whole, lahat ng gulay, 3 to 10% nakakabawas ng cancer pag mahilig ka sa gulay. Although, laboratory studies pa lang. Kinompare ko ang pechay, dapat pechay versus upo eh. Kaya lang wala akong makitang upo eh. Pechay versus repolyo to eh. Anyway, repolyo healthy din ha. Maraming vitamin C. Pero kung titignan mo, pechay versus repolyo, panalo ang pechay. Oh. Mas maraming vitamin A, vitamin C, at iba. Vitamin B at mga electrolytes. Panalo siya lahat to. So, based sa nakita ko, kung pipili lang kayo na isang gulay, pechay or upo, mas panalo tayo sa pechay.
Okay? Maraming proven. Tsaka to, green leafy vegetables eh. 'Di ba? Parang kangkong siya, green, ang bilis itanim. So green leafy vegetables, very fibrous, mas panalo ka dito. Although pag gusto mo kumain ng upo, wala din masama tulad na sinabi ko, for diabetes, for weight loss, maraming tubig, sa tingin ko healthy din to, hindi pa lang napapatunayan. Pero for now, ang winner natin ay ang pechay. Salamat po.